Welcome po sa Simpleng Usapan with Julius Manahan dito po sa radio natin, Sorsogon. 91.9, Sorsogon City. Hatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hatid po sa atin ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix at saka yung Best Cafe Black 4-in-1. Pati na po yung pinakabago nilang Best Cafe Green. May problema itong si Joshua. Okay, hello Sir Julius. Good day. I am one of your followers and I always watch and listen your advices, your reels sa TikTok and sa Facebook. I've been looking for one specific advice for everybody na related sa akin but I can't find it, Sir Julius. I hope you can read this. Okay. But if you do, can you please help me and give me the best answer so I could continue healing myself. Okay. Hindi ko masasabing best answer yon. Yung opinion ko lamang. Okay? Joshua. Sir Julius, majority po kasi ng natatanggap ko about breakup is always okay to let go. Okay. Kaso meron po kaming 8-year-old daughter na napakabibo, talino, lovable, adorable, sweet, kind, respectful, family-oriented. Aswerte mo Halos lahat po ng gusto ng magulang nasa kanya na. Okay. Babae ba ito? Oo, okay. And I grew up with a broken family since 7 years old. Sobrang nahirapan po ako, sir. Di ko po alam ang gagawin ko. On and off kami ng girlfriend ko. Hindi pa po kami kasal. 9 years na kami. Dumaan na kami sa cheating stage. Nag-cheat ako. Nag-revenge siya. Okay. Pero kinalimutan na namin yon for our daughter and her future. And we continued our lives na maging masaya naman po. Then, ibang problema na naman ang pinag-aawayan namin. Wala nang third person, pero matindi pa rin ang away at umaabot po ito sa hiwalayan. Siguro po 5 times na po akong naghabol at nagmakaawa na ayusin at buuhin ang pamilya namin. Dahil ayaw ko po lumaking broken family yung anak namin. O may broken family yung anak namin. Taga Bicol ako, sir. Okay. At pasampa na ulit ako nitong November 9 sa barko. November 9? Hindi pa. Malapit na. Kaya hirap na hirap ako dahil alam nung babae na sila ang kahinaan ko at anak ko. Sila ang comfort ko. At sila ang nagpapalakas sa akin tuwing nasa barko ako. Kaso ngayon, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang tanong ko po is, paano ko itutuloy ang buhay kung mabibigyan ko ng sirang pamilya yung anak ko? Ang galing, at galing na ako sa sitwasyon na ganun. Sobrang hirap, tapos pag nagkapamilya naman yung girl, makikisama yung anak ko. Pag nagkapamilya naman ako, makikisama naman yung anak ko sa pamilya ko. Sobrang hirap, sir. 27 years old na po ako at medyo, mentally and physically nag-breakdown na po ako. Sobrang galit po ang nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung ano ba dapat kong gawin. Sana mapansin nyo ito, sir, dahil ready na naman po akong maghabol ulit. At turuan siya na makipag-ayos sa akin. Pero kung may good side naman po ang pakikipaghiwalay ko sa kanya, kahit may anak na kami ay kaya ko din po. Okay. Di ko po kasi mahanap yung sagot, sir. Okay. Ipapakita ko sa iyo yung sagot. Hindi, joke lang. Okay. Pinapatawa lang kita. Pinalayas po ako sa kanila. Okay. Yung unang dalawa ito Yung unang PM, anong date ito? September 19. Parehas. Okay. Tapos may extension, September 19, 1:00 ng hapon. Pinalayas na po ako sa kanila. Kahit andun na lahat ng gamit ko and all of my comfort zone na sinasabi mo. Hindi din ako nakakapag-provide ng backup space ko dito sa bahay dahil may mga borders na po ako
at naka-occupy na po sa titirhan po sana namin. So, nahihirapan po ako mag-adjust. Yung tatay ko po ay 76 years old na, solo na din sa buhay, kaso sobrang stress na po talaga ako. Okay. Sige. Josh Almasco. Joshua, magandang umaga. Maraming salamat sa tiwala mo, unang-una. Okay. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Nasaan ka man ngayon? Nandyan ka pa sa Spain or nasa barko na o nasaan ka man ngayon? Thank you. Joshua, unang-una, ang malabo kasi dito, doon mismo sa tinitiran mo, malabo talaga kung kasal man kayo o hindi, couple kayo. Lalong-lalo na may anak kayo. In a way, live-in kayo, no? Kahit sabihin na nating hiwalay-bati kayo, malabo kasi nakikitira kayo sa nanay niya. Isa na yung malabo. So, ano naman, yung nanay niya, I have nothing against her, pero dapat hindi na nakikialam yon. Hindi nakikialam dapat yung nanay niya. Okay, so, tama yun. Kung palayasin kayo dyan, wala kayong magagawa kasi mas okay kasi pag couple na, pag nagsasama na, lalo't may anak kayo na 9 years old, may sariling bahay kayo. May bahay ka naman sana, di ba? Kaya lang, pinili nung partner mo na dun sa nanay niya kasi wala na nga kasama. So, a lot of things should be considered. A lot of things kailangan i-consider yung nanay niya, kailangan i-consider kung sino-sino, kailangan mo rin i-consider yung tatay mo. Nasabi mo matanda na, no? So, isa-isahin ko itong tanong mo. Ang una mong tanong dito, 8 years old daughter, 8-year-old pala, okay, dumaan na kayo sa cheating. Wala na yon, tapos na. I will not touch on that. Okay, sabi mo nga, kinalimutan nyo na. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, kayo pa rin, no? Kayo pa rin kasi magkasama kayo sa isang bubong. Kahit sabihin natin magkahiwalay na kayo pero magkasama kayo sa isang bubong, ibig sabihin kayo pa rin. Di ba? Lalo na't may anak kayo. Okay? Mahal mo tong baby mo eh. Mahal mo to yung baby mo at mahal mo yung lalabs mo. Sigurado ko. Okay? Wag naman sana, Joshua, na gusto mong gawin ang bagay na ito kasi ayaw mong maulit yung naranasan mo bilang nasa broken family, magkahiwalay yung magulang mula nung 7 years old ka. Ayaw mong maranasan nung anak mo na 8 years old. Okay, wag naman sana ganun ang dahilan mo. Gusto mong magmakaawa, gusto mong maghabol dun sa lalabs mo, sa partner mo, kasi mahal mo siya. Pero kung ang gagawin mong dahilan, o ang sasabihin mong dahilan, ayaw mong ma-experience nung anak mo, yung buhay na na-experience mo sa isang broken family, ay hindi ako sasang-ayon doon. Okay? Nandun na yung effort. Siyempre, wala namang magulang na wini-wish yan sa anak niya. Pero hindi mo na po ito kontrolado, Joshua. Hindi mo na ito kontrolado. Tandaan mo, ang buhay mo, buhay mo. Ang buhay ng anak mo, buhay ng anak mo yan. Okay? Kung ano nakasulat para sa'yo, iba rin ang nakasulat sa anak mo. Kasama ka lang doon. Kasama lang yung nanay niya. Okay? Maganda itong relasyon nyo kung talagang gusto mong mag-workout ito bilang mag-asawa, bilang mag-partner na may anak kayo. Kung you wanna stick sa relationship, gusto mong maghabol, kahit naghiwalay na kayo ng maraming beses at nagbabalikan kayo, habol ka ng habol, nagmamakaawa ka, kung you're doing it for yourself, for your wife, pangatlo, for the kid, for the family. Pero kung ginagawa mo itong bagay na ito para sa anak mo, ay, mali. Maling ano yan eh. Ano ba tawag yan? Maling pananaw. Hindi naman maling pananaw. Maling objective. Okay? You don't do it for other people. Do it for yourself. Okay? Sabihin na natin, do not do it for your wife, but do it for yourself. Okay? Okay. Walang masama. Maghabol, magmakaawa. Siguro sabi mo nga, 5 times na kayong naghahabol, nagmamakaawa ka para mabuo lang yung pamilya. Okay? Ano ba yung mga tanong? Ang tanong ko po is, ito ang tanong niya. Paano ko itutuloy yung buhay kong mabigyan ng sirang pamilya ang anak ko? Walang problema yun. Huwag mong isipin yun. Walang problema. Yung anak mo mabubuhay kahit sira yung pamilya nyo. Okay? Gets mo? Gets mo? Tawag dito? Joshua?
Yung anak mong yan, mabubuhay yan kahit sira yung pamilya mo, kahit nga, di ba? Kahit nga mga, nagwo-worry kayo yung iba eh. Paano ng anak ko pag namatay ako? Gali yun. Huwag niyong intindihin yan. Ang mga taong yan, may buhay yan. Pag nawala kayo, pag sira ang pamilya niyo, there's somebody who will take care of that. Alright? Ganun ang buhay. Okay? Huwag niyong masyadong pasanin ang mundo sa balikat niyo. Okay? Hindi rin ito pagiging selfish. Akma lang ito. Tama lang ito. Unahin mo yung buhay mo. Okay? Kasi, eto ganito. Unahin mo yung buhay mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi pag mahal mo yung sarili mo, kaya mong magmahal ng iba. Yung anak mo, mamahalin mo. Yung asawa mo, kung talagang love mo siya, mamahalin mo. Ngayon, kung ang inuuna mo, hindi mo naman mahal yung asawa mo, hindi mo nga mahal yung sarili mo, mahal mo yung anak mo, maling formula yan. Okay? Maling formula yan. Okay? Huwag mong intindihin, Josh, huwag mong intindihin whether lalaki siya sa isang buong pamilya o hindi. Okay? Normal yun. That's life. Gets? Okay? O, ayaw mo nang maulit yung nangyari sa'yo sa anak mo. Wala tayong magagawa dyan. Hindi mo na kontrolado yan. Kung may magagawa ka pa, isave mo. Pero kung wala na, wag mo nang ipilit. Kasi may problema dito, hindi naman ikaw at ang anak mo. Ang may problema dito, ikaw at ang asawa mo o yung partner mo. Malamang may problema din siya sa'yo. Hindi natin nasasabi. Pinoproblema mo yung asawa mo. Baka ikaw, problema ka rin ng asawa mo. Diba, Josh? Okay. Diretsahan lang tayo. Magkakaiba kasi tayo eh. Pwedeng may ugali siya, may ugali ka rin. We have to accept that. Pag hindi yan in-accept nung asawa mo, hindi mo rin ma-accept yung asawa mo, mag-aaway kayo, maghihiwalay kayo. Normal yan, ang bata-bata nyo pa. Pero saan, ilang ba yung taon? Ilang taong ka ba dito? 27? Sobrang hirap, sir. 27 years old na po ako and mentally, physically breakdown. Yun ang sinasabi ko. Okay? May problema. Pero wag mong pababayaan sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. Kasi pag inuna mo yung sarili mo, kaya mong magmahal ng anak mo, tsaka yung asawa mo, at ibang tao. Pero kung yung sarili mo, pinapabayaan mo, physically, nagbe-breakdown ka, may problema ka, paano mo itutuloy yung buhay mo para sa anak mo? Okay. Hindi ko na po alam kung ano ba dapat gawin. Yun ang gawin mo. Sana mapansin nyo ito, sir. Ang gawin mo ngayon, di ba, palarga ka na? Pasampa ka na ulit sa bangko. Sa barko. Sa bangko tuloy. Pasampa ka na ulit sa barko, Josh. Okay. Sumampa ka ulit. Okay, maghanap buhay ka. I-enjoy mo ang trabaho mo habang nasa barko ka. Huwag ka problema niyan. Okay, ibigay mo yung pangangailangan ng anak mo. Lahat. Pag school, 9 years old na ba yan? Grade 3 na ba yan? Kung humingi yung asawa niya ng panggastos, bigyan mo. Mapera ka, siman ka. I-share mo yan. Hindi ko alam kasi hindi naman kayo kasal. Malamang, saan ba napupunta yung ano mo? Yung sweldo mo. Kasi alam ko pag siman, di ba? Pag asawa mo, pag may asawa ka sa asawa mo, yung 4% malaki, konti lang sa'yo. Pag wala ka namang asawa sa nanay mo, kaso sabi mo, hiwala yung parents mo. Hindi ko lang alam kung nandyan yung nanay mo. Okay, so wala na ako doon, out ko. Dito na ako sa concern, sa tanong mo. Kung ano gagawin mo. Yun na yung gawin mo. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Maging masaya ka sa sarili mo, maging masaya ka sa anak mo, sa asawa mo, sa mga mahal mo sa buhay. Yun lang. Pag ganon, dire-diretso ang buhay mo. Makakapagpasaya ka ng ibang tao, ng anak mo, etc., etc. Pero kung ikaw mismo, hindi ka maayos sa buhay mo, what do you expect? What do you expect? Hindi mo maayos yung buhay ng anak mo. Huwag mo na isipin yun kung lalaki siya sa isang broken family. Ang dami na niyan ngayon. Mas marami pa ang broken family kaysa sa totoo lang. Sa totoo lang. Na-experience ko yan sa mga anak ko eh. Kasi, hindi ko naman tinatago. Ilang broken family na sinamahan ko. Diba? Pasunod-sunod na. Yung mga anak ko, broken family din. Okay? Sa school mismo nila, Sa school mismo nila, Catholic school yun. Mas marami ang hindi buo ang pamilya. Catholic school yun. Kung halimbawa, merong 30 estudyante, ang buong pamilya dyan, mga 10 lang. Yun ang katotohanan eh. Nandyan na yan eh. Okay. Walang divorce eh. Walang divorce sa Pilipinas. Ang tanging bansa na lang sa mundo na walang divorce ay Pilipinas na buliskitin. Dati 2 pa yan, Chile. Chile meron na. Okay?
So yun, wala ka namang ibang masyadong tanong dito. Ayan, di mo mahanap ang sagot. Ayan, sinasagot na kita. Pero hindi nangangahulugan na yung sinabi ko, ayun na yung gagawin mo. Para sa akin, nililinawan lang. Binibigyan linaw lang kita. Ikaw pa rin magdidesisyon yan sa buhay mo. Kung ano man ang sinabi ko sa'yo, pakinabangan mo. Pero above all, ikaw pa rin yung magdidesisyon kung ano gusto mo gawin. Yung sinabi ko, i-consider mo yan. Ha, Josh? Sabi mo, pinalayas po kasi nila ako sa kanila kahit ando na lahat ng gamit ko. Okay. Huwag mo nang problemahin yan. Huwag mo nang problemahin yan. Ay, nasa barko ka naman eh. Pag umuwi ka dito, huwag ka nang tumira doon. Mag-hotel ka na lang. Mag-hotel ka na lang. Ilang araw ka lang naman dito. Sabihin natin 1 buwan, 2 buwan. Matagal-tagal yan, di ba? Mag-rent ka ng apartment. Problema ba yun? You have the means. You have the capacity to pay. Na? Kung pinalayas ka sa kanila, pinalayas ka na. Wag mo na intindihin nyo. Pinalayas ka na prangka ako. Diretsahan lang tayo. Ha? So, Josh, bata ka pa. Marami ka pang matututunan. Yung problema mo, hindi siya komplikado. Hindi siya komplikado. Napakasimple lang. Sorry to say, pero marami ka pang kakaining bigas. Hindi sa pagmamayabang. Totoo yan. 27 ka lang. Di ba? 27 ka lang. Marami ka pang matututunan, marami ka pang mararanasan, marami ka pang mai-experience. Habang nangyayari ang buhay mo, i-enjoy mo lang yan. All the best, Diyos, para sa anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ingat ka dyan. Ha? Okay.